Hello guys, so i-demo ko lang sa inyo yung bago nating product. Ito yung pangkat ng Sintra board or pangkat ng sidings. Yan, makikita nyo na talagang pinagawa natin to. Kasi meron siyang logo ng The Printing Shop. Yan o, 3D print to guys ha. Tropa natin nagti-3D print. So paano ba siya ginagamit guys? Diba pag gumagawa tayo ng Sintra board tapos gusto natin na parang 3D siya. So nilalagay natin ng sidings dito. Yan, sa mga gilid na yan. Tapos usually 1 inches to eh. So usually guys, diba ang ginagawa natin ay ginagamit natin siya ng ruler para ikat natin siya na ganyan. Kaso minsan mahirap kasi yun kasi minsan tumatabingi itong ruler na to. Kaya may tatlong tornilyo dito kasi tatlo yung settings niyan. So yung una is yung 1 inch, pinakadulo. Pangalawa naman guys, yung 3/4 inch. Then last one guys is yung 1/2 inch. So meron siyang blade dito. Yan o, itong blade na to guys, ang refill na to, siya rin yung ginagamit natin dito sa may pen knife. No? So hindi kayo mahirapan guys humanap ng refill nito. Paano ba siya ginagamit? Ang gagawin nyo lang, i-screw nyo lang to para lumuwag. Tapos ito, pwede nyo itong hilahin. Yan, pwedeng humaba, pwedeng umigsi ito. Tapos, i-screw nyo lang ulit para sumikip siya. So, ang tamang usli nito guys, nitong blade na to, dapat mas mataas siya sa may Sintra board. So, ganito siya guys. Yan, so para pag ginat natin, ay makakat talaga siya hanggang sa may ilalim. Alisin nyo lang yung pinakatakip niya kasi may takip to nakasama para syempre hindi ma-expose yung blade. Mapapansin nyo dito, meron siyang parang hamba. Tapos dito wala. So itong hamba na to guys, ito yung nasa labas ng Sintra board. Yan, so ganito siya dapat. Tapos yung blade nasa labas. So ang gagawin nyo, i-slide nyo lang to. So kapag na-cut nyo na siya guys, ganito na itsura niya kaagad. So makikita nyo guys na eksakto 1 inch yan mula dito sa may ibabaw hanggang dito sa may ilalim. Eksakto 1 inch yan. So pwede nyo rin siya guys, mas liitan pa siya. So pwede natin siyang gawing 3/4. So luwagan nyo lang ulit to guys, itong screw na to. Yan, tapos pwede na nating hilahin tong blade. So ingat lang kayo sa may blade no, kasi matalim talaga yan. Tapos ilagay naman natin siya dun sa may gitna. Yan, 3/4 na yan. So again guys, dapat nakausli lang siya ng konting-konti. Tapos pwede na ulit natin siyang ipangkat. So ito 3/4 na to. So ito guys yung 1 inch, then ito naman guys yung 3/4. Yan, so makikita nyo saktong-sakto yan. So hindi na guys magiging saliwa yung inyong mga cut ng Sintra board. So alisin natin to ulit guys, then ilagay natin doon sa may 1/2 naman. Yan. So try natin guys yung 1/2. So ganun ulit guys, no, same procedure. Tapos makikita nyo dito na meron siyang uka dito kasi dyan nakalagay yung daliri. So hawakan nyo maigi guys yung Sintra board, tapos cut. So ito na guys yung 1/2 natin. So pakita ko ulit sa inyo guys, ito yung 1 inch, 3/4 and 1/2 inch. So mas madali na guys mag-cut ng Sintra board kapag gumamit kayo nitong side cutter. So guys, sa mga gusto mag-avail nito, kasi ang stock ko nito is very limited lang kasi nga tinetest ko lang kung may bibili ba nito o wala. So pwede nyo kami PM sa aming page, The Printing Shop, para maka-avail ka nito guys. No? Again guys, very limited lang to kasi kaunti lang talaga yung pinagawa ko nito.